magpapatubig tayo ng sili. Kasi matagal na tayo bago magpatubig. Dahil medyo malalim yung balong nitong pan natin, itong tubo natin, nahihirapang hititin ng makina ko. Kasi malalim na talaga yung balong dito. Kasi yung ilog dito sa amin malalim na. Kaya naman itong lugar na to, madalas pagka hindi maganda yung pagkakahigpit natin, sumisingaw siya. Kaya ganito ang diskarte mga kaagri. Putik. Ang trabaho dito sa bukid mga kaagri, hindi talaga maiwasan na humawak ka ng putik, lupa. Kasi sa lupa talaga nabubuhay pagka sa tanim. Lupa ang kinabubuhay mo. Pagka wala kasing putik, madaling sumingaw kasi nga malalim yung balong namin dito, mahina yung tubig ko. Pagkatapos ng putik, ito naman. Ito plastic mulch lang to mga kaagri. Babalutin natin to para pagka tinalian natin walang singaw. Saka babasain natin dapat. Tapos tatalian natin ng goma. Hindi kasi pwedeng i-fix dito to mga ka-agri kasi nga kapag pinix ko rito to pwedeng mawala. Wala na akong gagamitin mga ka-agri kapag nawala. Hindi ko pa kasi mga ka-agri, bali isang renta lang kasi dito to. Bali siguro mga 4 months ko lang dito na gagawa. Hindi ko alam kung ipaparenta pa ulit sa akin kaya hindi ko pa ginagawa ng kubo. Pero pagka nag-usap na kami ng mayari, tapos may pera na ako, rerentahan ko to ng pang 3 years. Yun, gagawan ko na siya ng kubo mga ka-agri. Tapos eto, ipapasonda ko, papabutas ko pa para mas lumalim yung balong na. Pag kumita mga ka-agri dito sa Sultan. Kasi marami pa akong ipipinance mga ka-agri. Yung kita ko dun sa Panigang, may pipinance ko lang yon sa may palay. May marerentahan kasi kung palay mga ka-agri. Palayan siya. Tapos meron ding tataniman ng sili ulit na Panigang. Kaya marami akong pinipinance pa mga ka-agri. Yung kita ko sa may Panigang noon, nung nakaraang mga video ko, kung nakita nyo, yung mga kita ko doon, lahat yon ininvest ko ulit sa ganito. Tapos yung may palayan pa na siguro mga 3,000 square meter o 4,000 square meter. Tapos meron din akong silihan na nirerentahan pa siguro pang 2,000 square meter. Kaya medyo marami akong gastos ngayon mga kaagi. Lahat nakita ko mga kaagri naka-invest na dito sa agriculture. Lahat ng kinita ko noon sa tag-ulan, dun sa may siling Panigang lang yun mga kaagri. Balak na sana naming magpatayo ng bahay dati. Kasi yung bahay namin mga kaagri, kami mag-asawa, dadalawa lang kasi kami. Kubo lang yung bahay namin. Ngayon, balak na sana namin magpatayo ng bahay. Kaya lang, pag nagpatayo kami ng bahay, mawalan na naman kami ng kabuhayan. Bali, magsisimula ulit ako sa utang. Kaya mas pinili ko mga kaagri na i-invest muna sa ganito. Tapos yung kikitain, doon na lang siguro kami magpapatayo ng bahay. At least kahit magpatayo kami ng bahay, meron na rin kaming puhunan na matitira para hindi na kami uutang.
Yung mga tinataniman ko mga ka-agri, nire-rent ko lang. Yan mga ka-agri, tapos na. Tapos, puputikan natin ng konti mga ka-agri. Papahitan natin para, kasi ang pag umaandar na to, ang sistema rito, pahigop siya. Kaya kung may bara siya, pag pinahidan natin siya ng putik, hihigupin niya yung putik, kaya hindi na siya babara rito. Papahidan lang natin siya. Etong makina ko na to mga ka-agri, gamit na gamit ko to. Binili ko pa to, natatandaan ko. Kasi nasa picture to eh. October 7, 2021. Kaya napakatagal na mga ka-agri. Bali 4 years ko na siyang ginagamit, pero gamit na gamit siya. Tapos maganda pa rin siyang paanda rin. Matibay to mga ka-agri. Ginagamit pa lang namin to dati sa may mga sa unang tanim namin nung magkasama pa kami magkakapatid sa pagtatanim ng gulay. Tapos pupunuin natin tong water pump. Para yung check valve niya, pagka binuhay natin yung poso, hindi mamamatay itong, madaling buhayin itong poso. Tingnan nyo mga ka-agri kapag kahit 4 years na itong pan natin, itong makina natin, tingnan nyo mga ka-agri kung gaano siya kadali lang, kaginhawa siyang paanda rin tapos satiin. Natin siya. Oras 9:50. Paandar natin siya ng pangkalahating oras para mabuan talaga siya, matigmak. Ngayon sa 9:50, ikukuan natin siya ng ililipat natin yung tubig ng 9, 10, 20. Yan. Sa ngayon mga ka-agri, magkukan muna tayo. Magdi-discuss muna tayo tungkol dun sa malakas naman ang pressure, kasi may nag-comment mga ka-agri, meron daw sa kanila naman malakas yung pressure. No, ganito mga ka-agri, kapag malakas yung pressure nyo, pag ang pressure ay malakas, D3 o D4, ibabagay nyo ngayon yung mainline nyo. Ayun yung mainline na yan, etong puti na to, ito, ibabagay nyo yan. Kung anong takbo ng tubig na nanggagaling dito, yun din yung tubig, yung ibabagay nyo yung mainline ninyo, yung malaki. Halimbawa, malakas yung tubig nyo, kung D4 din yung mainline dapat ninyo. Hindi po pwedeng D2 lang mga ka-agri, kasi sasabog yan. Yun ang rason. Ikalawa, may 3 tip yan, mga pagkamalakas mga ka-agri, may mga gagawin kayo. Ikalawang tip, diba, una nga yung kukuha natin, yung pagka kung ano yung lakas ng buga ng tubig, yun yung mainline ninyo. Halimbawa D3 lang rin yung mainline. Pagka D4 yung mainline nyo, ay yung buga ng tubig, D4 din. Kapag naman mga ka-agri, malakas yung tubig ninyo, tapos ang patutubigan nyo ganito lang kalaki, 1,000, siguro 1,500 square meter mga ka-agri, medyo malakas talaga siya, malakas na talaga yan. Ang gagawin nyo mga ka-agri, bubuksan nyo lahat yan, lahat ng valve nakabukas yan. Pag malakas yung tubig ninyo, ibubukas nyo yung valve. Huwag kayong magsasara mga ka-agri, kasi pag nagsara kayo dyan sa lakas ng tubig nyo, sasabog talaga yan. Ngayon mga ka-agri, kapag yung mas maliit pa sa 1,500, yung mas maliit pa sa area ko, yung tinutubigan ninyo, halimbawa 1,000 square meter lang mga ka-agri, ganito ang gagawin ninyo. Ang kwan dyan, yung magiging out nyo, diba, yung halimbawa malakas talaga yung tubig, D4, tapos 1,000 square meter lang, lalagyan nyo siya ngayon ng return. Alam nyo yung return na yun mga ka-agri. Halimbawa yung main line na yan, may dulo yan, mayroon siya sa dulo, ayan o, pag ayan yung dulo na yan. Teka, malabo mga ka-agri, kasi nakikita yung kamay ko eh. Yan, yung dulo na yan, eto to, yan dulo na to, bubuksan nyo yan mga ka-agri kapag malakas yung tubig ninyo. Halimbawa D4 yung main line, magbubukas kayo ngayon ng uno, kung hindi 2, return. Lalagyan nyo siya ng return, nakabukas siya, hayaan nyo lang siya dyan na
umaagos. Kumbaga may paagosan kayo. Kung gusto niyo naman paagusan niyo yung pagipagitan niyan, lagyan niyo ng switch ulit yan, tapos para madagdagan yung sana nagigets nyo mga ka-agri. Halimbawa sobrang lakas, magbukas kayo, maglagay kayo ng return, hindi po pwede na yung buong D4 o D3 na yun ibukas nyo lahat doon sa may drip line ninyo. Sasabog yan mga ka-agri kung 1,000 square meter lang yung patutubigan nyo. Sobrang liit lang yan, tapos ang lakas-lakas ng tubig nyo. Lalagyan nyo siya ng return. Ilalapit ko na nga mga ka-agri, parang nahihirapan ako mag-explain kapag kaganyan lang. Ayan, halimbawa ito yung main line ninyo, maglalagay kayo ngayon dito ng isang valve. Ayan, yung wala siyang ganito, huwag nyo siyang lalagyan ng ganito, ganito lang siya. Lalagyan nyo siya ngayon dito, di ba ito yung kanal, maglalagay kayo rito ng valve ngayon. Lahat yan, lahat lalagyan ninyo. Ayan, valve dyan, lalagyan nyo rin ng valve dito, yan. Tapos valve ulit dito sa susunod, yan. Ang gagawin nyo, ang purpose nun mga ka-agri, tuturuan ko yun ng technique o diskarte mga ka-agri. Ang diskarte nun, kasi maliit lang, 1,000 square meter lang, tapos malakas yung tubig ninyo, bubuksan nyo siya ngayon mga ka-agri. Bubuksan nyo yan, dyan nyo paagusin, lahat yan bubuksan nyo. Kung hindi, kalahati lang muna, kalahati lang ibubuksan nyo, tapos pagkayari ng kalahating oras, yung kalahati naman ang bubuksan nyo. Basta meron kayong return mga ka-agri para hindi masyadong malakas yung pressure na dumadaloy dito sa may main line ninyo. Saka dito sa, lalong-lalo na dito sa may hindi kasi kakayanin ito, manipis lang to. Alam nyo yung nipis na to mga ka-agri, para lang siyang nakainom naman na siguro kayo ng sesto mga ka-agri. Yun, yung ganun lang, yung plastic ng sesto, ganun lang siya kanipis. Kaya napakanipis lang nito. Kaya ang gagawin nyo, kapag malakas yung tubig ninyo, lagyan nyo siya ng valve dito, yung ganito siya. Yun ang diskarte na nakikita ko dyan mga ka-agri. Tapos bubuksan nyo siyang ganyan, hayaan nyo siya na tumutulo lang siya dyan. Kahit doon, lahat tutulo yan. Kapag talagang mahina naman yung pinipisil nyo, kasi to, pag naramdaman nyo na mahina naman yung tubig, di magsara kayo ng yung ilalagay nyo siya rito, magsara naman kayo ngayon para lumakas naman yung tubig dito sa may drip line ninyo. So sana nagigets nyo mga ka-agri. Ayan, ikalawa na yun mga ka-agri na diskarte. Ang ikatlo, kapag maliit talaga yung tubig, yung lugar ninyo, halimbawa naman 500 square meter na lang siya, hindi na 1,000, tapos malakas yung tubig ninyo, pakiusap ko lang sa inyo mga ka-agri, hindi na ideal dyan yung may makina, yung ganyan. Hindi na ideal para sa 500 square meter yung may makina. Ang ideal na dyan, o yung pwede nyong gawin lang para makapag drip line kayo ng mas maayos, ay yung gravity type. Doon ina-apply ang gravity type mga ka-agri. Ang gravity type hindi ina-apply yan sa may maluwangan, para sa akin, kasi napakatagal din yan, magproseso rin yan. Ang gravity type para naman yan doon sa may maliliit lang na area, kasi hindi na po pwede dyan yung may pressure, kasi maliit yung area mo tapos may pressure, sasabog lahat yan, sasambulat lahat ng hose na yan. Ang gagawin nyo dyan, kailangan naka-gravity type na lang kayo. Alam nyo yung mga gravity type mga ka-agri, yung mayroong hose, yung mayroong halimbawa, yung puno na yan, lalagyan nyo siya ng, may tower kayo mga ka-agri, tapos andun yung pan ninyo, yung drum, o hindi naman yung 1 cubic meter na tubig, tapos kusang babagsak. Wala siyang pan mga ka-agri, wala siyang makinang na ganito, gravity type lang talaga siya. Panoorin nyo mga ka-agri yung sa drip irrigation, type nyo na lang dito sa YouTube, drip irrigation by Sir Mike the Vegiman. Mapapanood nyo doon mga ka-agri yung sinasabi ko na gravity type. Hanapin nyo na lang doon sa drip irrigation yun. So ayan mga ka-agri, sana may nakuha kayong ideya. Kung may katanungan kayo mga ka-agri, itanong nyo lang, tapos tukanan, gagawan natin ng video ngayon. Pero bago tayo magtapos mga ka-agri, ipapakita ko sa inyo itong sili natin. Ayan o, marami na siyang bulaklak mga ka-agri. Tingnan nyo, namumulaklak na siya. Kaya lang mahangin na rito, balagin na talaga
pan natin, palagin na tong sultan natin. Namumulaklak siya. Tapos nga, naharangan ko pala mga ka-agri ng kamay ko. Eto, namumulaklak na siya. Tapos maganda yung may sumusunod na ulit na bulaklak. Ang kagandahan ng mga ka-agri, kapag ka naka-drip irrigation kayo, hindi siya sobra-sobra sa tubig. Hindi siya sana nagigets nyo, hindi siya kontrolado yung tubig natin. Yung moisture niya kontrolado, kaya naman ang ganda ng pagkalaki niya. Hindi siya yung mataas na mataas, hindi naman siya yung pansot. Pero sa comparison mga ka-agri, base sa comparison naman ng ang Sultan F1 versus Kaneco, ayun yung kung nakikita nyo yun, mas maliliit mga ka-agri, mas matagal pumulas yung Kaneco. And dyan naman lamang yung Sultan F1. Ayun o, nauna pang ang ipinunla mga ka-agri yung Kaneco na yan, yung smooth kayen, mas mabilis lumaki yung Sultan F1 kaysa sa Kaneco. Yun yung base sa obserbasyon ko lang mga ka-agri. Kasi ngayon lang naman ako nagtanim ng parehas na buto na yan. Eto, talagang tinatanim ko to. Yung smooth kayen mga ka-agri, hindi ko naman talaga tinatanim yun. Tinesting ko lang din siya, pero base nga sa obserbasyon ko, mas malaki tong Sultan F1. So ayun mga ka-agri. Tapos habang nagpapatubig tayo dyan, kung may gusto kayong idagdag sa may ipapatubig ninyo, katulad ko. Ayan. Kailan lang ako nagpataba rito mga ka-agri, pinatabaan ko ng 1620, tapos yung urea ay 1620, triple 16 ng Yara, tapos urea. Ngayon pwede kayong magdagdag ngayon mga ka-agri ng ako, kung ako may dadagdag kasi ako, halimbawa na lang eto kasi yung tinunaw ko na sulfate, ano to, manganese to mga ka-agri, magnesium sulfate. Ito yung magnesium sulfate. Nilusaw ko lang siya sa dito sa lagayan ng Yara para kasi pang recommended doon 1 litro 100 grams mga ka-agri. Kaya ito yung tira ko nung nakaraan, i-aabono ko siya mga ka-agri. Idadagdag ko na siya dyan bago ko patayin yung makina. Ayan, mamaya isasama na natin siya sa patubig natin. Sobrang dali lang mga ka-agri. Nandito lang kayo sa lilim. Kung may gusto kayo idagdag sa may patubig ninyo, ito, katulad nito sa akin, ito lang i-abono ko. So, okay na yon mga ka-agri. Bukas, paandarin ko siya. Pwede ko na naman siyang abonohan kung talaga mag-aabono ko. Kasi sobrang dali lang rin naman. Ayan o. Ito yung ginagamit natin. Submersible. Ayan. Isasalpak lang natin siya dyan. Ayan o. May salpakan siya dyan. Tapos i-on natin yung valve. I-on natin tong switch. Ito, may switch naman yan. Ayan, may switch siya. Ito, kwanto, submersible na 12 volts lang. Tapos power siya ng powered by 12 volts. Ito naman mga ka-agri, bibigyan ko kayo ng tip. Pagka submersible yung gamit ninyo, kung hindi yung meron namang nabibili na pyesa ng dinamo ng sprayer, search nyo lang sa may mga ka-agri, sa may Shopee. Ang i-search nyo dun mga ka-agri yung portable electric sprayer pump. Ayan, portable electric sprayer pump. Yan ang i-search nyo. Lalabas ngayon yung pan lang siya, dinamo lang siya na meron siyang parang ganito na rin siya. Mas matibay yun, kaya lang mas mahal yun mga ka-agri. Tapos bibili kayo ngayon mga ka-agri sa Shopee rin ng ganito. Ito, binili ko lang to sa Shopee mga ka-agri. Ang presyo nito 280 lang, napakamura. 12 volts siya, tapos ayun o, 12 volts at kwan siya 8 ampere. Sobrang dali lang siya. Tapos alam nyo yung charger ng siraan yung sprayer, di ba? Sira na sprayer nyo, may charger yun. Pag binalatan nyo siya ngayon, meron siyang pula sa kaitim, negative positive. Pwede nyo siyang i-recta rito mga ka-agri. Pag binalatan nyo kasi yan, yung inalis nyo na yung may saksakan kasi yun na tatlo pero yung dalawa lang talaga gumagana ron. Yung patatulok siyang ganyan, no? Pag ganyan, yung pansya, yung sinasaksak sa sprayer, alisin nyo na yon, cut nyo yung ganon. Tapos may makikita kayong wire, isang pula tapos isang itim. Yung pula isaksak nyo rito kasi yun yung positive, yung itim ganon. Tapos saksak nyo sa kuryente yung charger,
magcha-charge na, mayroon na kayong sariling charger mga ka-agri. Isang tip yan mga ka-agri na malupit, galing kay Pinoy Farming. Ayan. So ayan mga ka-agri, umaandar na tong makina natin, pero tingnan nyo naman, nagkakarinigan pa tayo rito kasi nga sobrang hina ng tubig ko, kaya naman minor lang talaga yung andar ng makina natin. Ngayon check natin baka wala namang tubig na dumadaloy. Ayun o, meron mga ka-agri. Pag pinisyan natin siya, matigas. Ito mga ka-agri, hindi dumi yan, talagang napukpok ko lang yan nung gumagawa ko ng bahay, yung bagong uwan. Sabi ko nga sa inyo mga ka-agri, yung bahay namin kubo lang. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng mga brace, napukpok ko yung kuko ko, kaya naman ayan, patay na yata, pero marumi pa rin. Siyempre maglulupa tayo mga ka-agri. So ayun, sana nakapagbigay ako ng tip mga ka-agri sa inyo. Yan, maya maya mga ka-agri, anong oras na ba? So 10:04 na mga ka-agri. 10:20 papatayin na kasi natin yung dun sa dulo tayo nagpapatubig na ganyan, yung 10 sirena. Nakita ko na nga. Nakita natin. Ito, nakasara pa tong sultan natin. Hanggang dito yung sultan niya, may tulos naman na yan, lagi kong sinasabi. Ayan, ito na yung kan natin, yung smooth Cayenne. Pero kahit pa paano, mahabol naman siya kasi meron na siyang ayan o, bulaklak, may bulaklak na rin. Ang kagandahan naman dito sa smooth Cayenne kasi mga ka-agri, hindi siya masyadong nananangkad, hindi katulad dyan sa sultan. Pero ang maganda sa sultan nga, ang bilis niyang bumulas, kaya lang matatangkad talaga siya. Hindi katulad dito sa smooth Cayenne, malalaki yung puno niya rin, pero maliliit lang siya. Ayan, saka yung dahon niya hindi ganun kalalapad. Yun yung napansin ko. So comment nyo mga ka-agri sa may mga nagtatanim din ng sultan dyan, tsaka smooth Cayenne, kung ano yung experience nyo naman dyan sa may smooth Cayenne tapos sultan. So ayan, eto naman mga ka-agri, ito yung hulip ko. Pag naguhulip ako mga ka-agri tapos nahuli na, ayan, tinatanggalan na natin siya ng mga dahon. Isang malupit na naman na tip mga ka-agri, pag naguhulip kayo, halimbawa ganun malalaki na yung hinuhulip nyo, buhay na. Pag naghulip kayo, kahit magang-maga pa yan mga ka-agri kayo magtanim, alisin nyo lang ng dahon, hindi mamamatay yan, mas mabilis siyang mag-recover kasi nga wala na siyang binubuhay ngayon, walang binubuhay yung ugat dito kasi katatanim lang. Pag inalis nyo yung dahon yan, maglalabas ka agad yan ng sanga. Ayun o, ilang araw pa lang to mga ka-agri, pero meron na siyang kaagad sanga kasi nga wala siyang dahon, wala namang bubuhayin na dahon niya. Inalis ko rin yung talbos niya, yun ang importante kasi pag may talbos yan, may hirapan niya maglabas ng sanga. So ayun mga ka-agri, ito yung pinapatubigan natin, sinasabi kong 10. Simula dun sa dulo hanggang dito. Tingnan nyo naman mga ka-agri. Ayan, hanggang dito. Pinapatubigan natin tong 10 sili natin, hirela natin. Tapos mamaya mga ka-agri, pagkayari kong maglagay ng magnesium sulfate, siguro mga 2 minutes ganon bago ko ililipat ulit dito sa 10. So easy mga ka-agri, tignan nyo naman, nagpapatubig tayo tapos nagbablog pa tayo. Ganun siya kasimple. Tignan nyo. Oh. Ayan, hulip mga ka-agri. Oh. Hulip siya. Pero tignan nyo, kailan ko lang hinulip, meron na kaagad siya. Pero tignan nyo, katabi niya, ang lalaki na. Kasi nga mahuhuli siya talaga mga ka-agri. Tignan nyo, may bulaklak na rin yung sultan natin. Mabilis talaga na lumago itong sultan. Tapos babalagan na rin, gumagawa na ako mga ka-agri ng tulos. Etong abangan nyo mga ka-agri, meron akong isang tip para mabilis tayo magbalag ng may share na naman ako sa inyong ideya para mabilis magbalag ng ganito, ng sili o kahit anong gulay. Siguro alam nyo na to, pero sa mga hindi pa nakakaalam, abangan ninyo mga ka-agri kung ano yung sinasabi ko. Papakita natin yan. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat. Hindi pala mga ka-agri, iikukan muna natin. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano tayo magpasama ng ito mga ka-agri. Si Boss
Abner, ayan, oh. Sinabi niya meron na raw akong stand. Pero eto mga ka-agri, hindi sa akin to. Binigay lang sa akin to. Pero sa akin na ngayon. Tingnan nyo mga ka-agri, si Rapa yan. Ayan, oh. Wala kasi kung pambili. Alam nyo naman mga ka-agri, nagtitipid tayo. Ayan, oh. Kung pwede naman gawa ng paraan, gagawa na lang natin ng paraan. Si Ryan, pinagdugtong ko lang ng alam nyo na, ang Pilipino maparaan mga ka-agri, hanggat pwede, pagpupwedehin. Tapos iipit lang natin siya para maipakita ko sa inyo yung ginagawa natin dito. Ayan, nakikita ba yung pamililod? Yan, nakikita pala. Ito mga ka-agri, ganito lang siya nilalagyan. Sobrang lupit mga ka-agri. Dalawa to mga ka-agri, meron lang isa lang kasi ginamit ko kasi timpa-timpa lang tayo ngayon. Pero yung pagka nag-aabono ko yung isang drop, dalawa yung nilalagay ko rito. Dalawa yung ganito ko mga ka-agri, dalawa. Pero ngayon hindi natin gagamitin ito isa, ito lang isa. Para makapag-abono na rin tayo. Ganito lang siya mga ka-agri. Meron siyang uod mga ka-agri. Yan, yan lang. Tapos yung tali. Huwag yung masyadong iikitan mga ka-agri itong tali kasi sobrang lambot lang nito. Nabili ko lang dito sa Shopee mga ka-agri. Sobrang lambot lang. Ayun, oh, meron siyang ganito. Kaya napakadali naman, hindi kayo maliligaw kasi may pula sa kaitin siya. Tapos ito natin sa dito. Ayan, tingnan. Tingnan natin kung nakikita pa daw sa dagar. Ayan. Ito naman mga ka-agri. Lalagay natin yung pula sa kaitin. May makikita kayo pula sa kaitin. Ito yung nilusang na magnesium
Ayan, pupunuin naman natin ngayon yan mga ka-agri. Pupunuin natin ngayon yung kwan natin. Ayan. Pupunuin ulit natin yan para naman sa isang batch yung gawi rito. Ayan, yung gawi naman siya rito. Dito. Yung kalahati ng magnesium sulfate ilalagay naman natin mamaya pagka oras na. So yun lang mga ka-agri, sobrang dali lang talaga. At sana mga ka-agri, na-inspire kayo dito sa ginagawa ko rito. At sana may natututunan kayo mga ka-agri para hindi sayang yung mga pinaghihirapan ko na vlog mga ka-agri dito sa area ko.